Hello po mga manay and welcome sa aking kusina. And for today's video, tara samahan niyo ako dahil gagawa ako ng Candyland Team Cake. So etong cake na to ay ireregalo ko doon sa anak ng aking trabahador dito sa bahay. Dahil mag-birthday yung kanyang anak, 7th birthday. Kaya naman ito yung naisipan kong iregalo dahil nagtanong siya sa akin kung magkano daw yung cake. So sabi ko wag na, gagawan ko na lang ng cake yung kanyang anak. So dito naka-ready na yung aking moist chocolate cake na nag-bake ako ng tatlong 6x2. So, papatak na 6x6 yung aking cake. Then, gagamit ako rito ng 500 grams ng whipped paste. So, minix ko lamang to ng 2 minutes in high speed hanggang sa mag-lighten. Then, saka ako mag-a-add ng cold water. Gaya lagi ng aking sinasabi, mas malamig na tubig ay mas maganda para mag-volume ng marami talaga yung ating whipped paste. At pagkalipas ng ilang minuto, okay na. Kahit itaktak mo pa yan, talaga namang kapit na kapit. Kaya naman katuwang natin to, lalo na ngayong tag-init. At dahil okay na, eto nga, mag-gloves na tayo dahil hahawak tayo dito ng mga pang-topper natin sa ating cake. At the same time, syempre, kailangan talagang malinis ang ating mga kamay. Kaya naman ito rin yung napili ko na cake board para naman sumabay dun sa ating Candyland. So, hinahanap ko yung patungan ng aking cake board. Kaya naman, habang pinakukuha ko pa, eto, i-flex ko muna sa inyo yung ating moist chocolate cake. So, bali ito, tatlo yung binake ko na 6x2. So, inaayos ko muna yung aking pang-cut para talagang level na level. So, tinabasan ko lang yung ibabaw para po talagang kapag nag-cover na ako ng ating icing, hindi na ako mahirapan talagang magpantay. At para sa ating mga bagong viewers na nanonood ngayon at magtatanong nitong ating recipe ng ating moist chocolate cake, meron na po ako neto dito. Hanapin nyo na lamang po. Tapos, ito na po yung kalalabasan nun. O, diba? So, na-share ko na rin naman po yung recipe nitong aking cake na to. At marami na po ang nakapag-try at ginagamit nila sa kanilang cake. So, pagkatapos ko tong makat, so, tatanggalin natin yung parchment paper na nasa ilalim. Then, syempre, kape muna tayo. At naka-ready na tong aking mga candy topper. So, ito talaga yung napili kong design kasi sabi ko, magugustuhan ng bata. Gagamit din tayo rito ng chocolate fudge it para sa ating pang-filling sa ating cake. So, maglalagay lang muna ako sa cake board ng konti para hindi mag-slide yung ating cake. Then, maglalagay din tayo sa gitna. Then, spread lang natin yung konti lang dahil maglalagay pa tayo dyan ng ating whipped. Yan. Tapos, papatungan ulit natin. Then, lagay ulit tayo ng choco fudge it. So, kailangan yung sakto lang para hindi naman po mag-slide yung ating cake. Then, yung ating whipped paste. At yung pang-last natin na cake, patong ulit natin. Then, para hindi siya gumagalaw-galaw, maglalagay tayo ng straw dowel. So, isa lang yung ilalagay ko kasi malapit lang naman yung bahay nitong aking trabahador. So, hindi ko na siya nilagyan ng sobrang dami dahil hindi naman siya ibabiyahe ng malayuan. Bali, makwento ko na rin sa inyo habang nagko-cover o nagpo-frosting ako rito. Yung trabahador ko, siya rin po yung gumawa nitong mismong bahay ko hanggang sa dun sa pinagagawa kong pangalawang bahay. Kaya naman matagal na po siya sa akin. Siya yung laging tinatawagan ko kapag merong ayusin dito sa bahay. Madali siyang kontakin kagad. So, on the go kagad kapag tinawag ko siya. Kaya naman, yung cake ng anak niya, 2 years old ako rin yung gumawa ng cake. Ako na talaga yung nagdo-donate kasi natutuwa ako. Babae yung anak niya na bunso. So, nagulat ako nung pang 7th birthday, nag-asya sa akin kung magkano yung paggawa ng cake kasi nga magpipitong taon yung anak niya. Sabi ko ako na lang, ireregalo ko na lang yun sa anak niya dahil 7th birthday naman. So, eto na nga kaya sabi ko, eto yung naisip ko na team ng kanyang cake na I'm sure na magugustuhan ng bata. Then, second natin, ito yung pangalawang pang-coat natin ng ating cake. So, kanina, nag-crumb coat tayo para po hindi tayo mahirapan sa pangalawang pagko-coating natin. Hindi alam mo yun, mag-scramble, may lumalabas-labas pa ng mga durug-durug na cake. So, para malinis tignan. Then, scrape lang din natin sa ibabaw.
At isang dagdag idea din po na pwede kong i-share sa inyo dahil natutunan ko rin kay Chef Reco na kung nahirapan daw po kayo magpakinis ng inyong cake, spray nyo lamang po ng malamig na tubig yung inyong cake na may frosting ng whippet, then scrape nyo lamang po para mabilis ninyong mapakinis. At dahil tapos na nga tayo magpakinis ng ating cake, kakailanganin natin ng iba't ibang kulay, kaya naman dito hindi tayo gagamit ng gel color. Dahil Flavorade pa lang ng Bakersfield, may flavor ka na, may pangkulay ka pa. Bali dito kakailanganin natin ng light pink. So ang gamit ko rito, naglagay lang ako ng strawberry Flavorade ng Bakersfield. So kayo yung masusunod, depende sa tingkad na nais ninyo. So ang kailangan lang natin is light pink, kaya ganito lang yung kulay na nais natin. Then next, yung ating buko pandan para makakuha tayo or makapag-achieve tayo ng light green. So wag kayo mag-alala mga manay dahil ang Flavorade ng Bakersfield is water-based, kaya hindi ka matatakot na meron siyang pait factor na malalasahan. Next natin ay light yellow. So ito yung kailangan natin. Gumamit ako rito ng mango Flavorade. Then, nag-add lang ako ng konti para ma-achieve natin yung mga kulay na nais natin. So, ito yung ating mga ginamit. Available na po yan, yung ating buko pandan, strawberry Flavorade, and mango Flavorade. Pagkatapos natin, kunin ulit natin yung ating cake. Then, mag-start na tayo maglagay ng ating design. So, inuna ko yung ating light pink sa bandang baba. Next natin, lalagay natin sa gitna yung light green. Ganyan lang, paikot. Sunod yung ating light yellow. Ayan. Then, scrape lang natin. So, ang kailangan natin ditong ma-achieve ay light color lang para naman malamig sa mata yung kanyang atake. Hindi masakit sa mata na sobrang tingkad. Then, yung mga sumobra na napunta sa scraper natin, pinahid ko po sa ibabaw para makapag-create siya ng parang rainbow design. Again, mga manay, alam ko maraming nanonood dito na magagaling na baker, cake artist. So, yan, nakaka-proud po, pero hindi po ako, again, hindi po ako master sa ganitong paggawa ng cake. Nag-aaral pa rin, kasi nga, the more na nag-aaral tayo, mas napaperfect natin yung mga ginagawa natin, at mas masarap kasi kapag sinusubukan. Ngayon, tapos na tayong maglagay ng kulay sa ating cake. So, next natin ay yung ating mga candy topper. Bali, ito po palang mga nilalagay ko na candy topper ay edible. So, edible po lahat yung ating mga candy na nilalagay para naman kung kainin ng mga bata ay pwedeng-pwede. So, pwede kayong gumamit pa ng mga iba't ibang design na nais ninyo, at sa mga magtatanong, in-order ko lamang po ito online. So, ako na lang din po yung nag-isip kung saan ko ilalagay yung mga candy topper na yan. Basta kung saan na talaga namang, alam mo yung ma-attract yung mga bata. At the same time, talagang ma-enjoy nila yung kanilang cake. Kung wala po kayong makita na ganitong design na ginagamit kong candy topper, ay pwede naman po kayong gumamit ng iba't ibang design ng candy para sa inyong cake. Again, ang paggawa naman ng cake ay tayo ang masusunod, depende po sa gusto nating i-design para sa ating cake. So muli, ako po ang inyong madiscarding nanay, at eto na po, tapos na ang ating Candyland Team Cake. So muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!